at Radyo 630. Ang nakikinig, nagmamahal sa lahat ng Pilipino. Teleradyo Serbisyo, dito tayo nagtutulungan. Ito ang puntahan ng bayan. 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 Balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiserbisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Ras sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Ngayon po ay Lunes, January 13, 2025. Narito ay ikalawang bugso ng ating mga balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 10 na huli sa unang araw ng pagpapatupad ng election gun ban. Mahigit 1,000 checkpoint ipakakalat ng PNP at COMELEC. Mga kongresista ikinatuwa ang resulta ng survey na pabor ang mayorya ng mga Pilipino na i-impeach si Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Posibleng talakayin ng mga kongresista sa pagbabalik sesyon ng Kamara. Ipapad sa Eastern Samar, inilagay sa state of calamity dahil sa pag-ulan at pagbaha na dala ng shear line. Ilang lugar naman sa Catanduanes isolated sa pagbaha. Bahagi ng Mindanao Avenue sarado mula ngayong araw para sa konstruksyong ng Metro Manila Subway Project. Sa lalawigan, ilang lugar sa bansa nagkansela ng klase dahil sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. At sa balitang sports, Junmar Fajardo, Kevin Kiambao at Julia Morado de Guzman paparangalan ng Philippine Sports Writers Association. Magandang madaling araw ng Lunes, mga kaserbisyo. Kami po ang mga makakasama at tagapagbalita ngayong Monday morning. Good morning! Magandang madaling araw, ako po si Steve Raz. At ako naman po si Robert Mano. At sa mga detalye ng balita, unahin natin ang ating lagay ng panahon. Live. Sa lagay ng panahon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang asahan ngayong araw sa Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Quezon dahil sa shear line. Sa Caraga at Davao Region, asahan rin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorms sa dulot ng easterlies. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal, asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat o na may tsansa ng pag-ulan, dulot naman ng amihan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mararanasan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na isolated light rains dahil na rin sa easterlies. Naglalaro ang agwat ng temperatura mula 23.8 hanggang 29.6 degrees Celsius. Sisikat ang araw mamaya 6:25 na madaling araw o ng umaga at lulubog naman 5:45 ng hapon. Radyo 630 Balita. Isinailalim sa state of calamity ang Hipapad Eastern Samar dahil sa ilang araw na pagbaha dulot ng pag-ulan na dala ng shear line. Binaha ang mga bahay at pampublikong opisina sa naturang bayan dahil ilang araw na pag-ulan. Ayon kay Hipapad Mayor Benjamin Ver, posibleng tumagal pa ng ilang araw ang pagbaha dahil patuloy pa rin ang pag-ulan. Sa Catanduanes, isolated ang mga barangay ng Ubo, Dayawa, CI, Patagan, Santa Elena at Patagan Salvacion sa bayan ng San Miguel.
Hindi kasi madaanan ang spillway na nag-iisang daan patungo sa mga nabanggit na barangay. Isolated din ang 3 barangay sa Virac dahil sa pag-apaw ng spillway. Hindi makatawid ang mga tauhan ng LGU na magdadala ng tulong sa mga apektadong residente dahil sa taas ng baha. Lubog din sa baha ang iba pang lugar sa San Miguel dahil sa pag-ulan. Binahari ng sentro ng bayan ng Virac dahil sa pag-apaw ng ilog, gayon din ang highway dahil naman sa pagtaas ng tubig sa drainage canal kaya't hindi makadaan ang mga maliliit na sasakyan. Bahari ang mga pangunahing daan sa bayan ng Bato. Hindi na rin makadaan ang mga maliliit na sasakyan sa barangay Talisay. May naitala rin na maliit na pagguho ng lupa sa barangay Pananaogan. Samantala, sinalanta rin ng maraming lugar sa Calapan City at mga bayan ng Baco at Nauhan sa Oriental Mindoro. Hirap nang madaanan ang bahagi ng Strong Republic Nautical Highway sa boundary ng Calapan at Nauhan dahil sa taas ng tubig. 9 na barangay sa Calapan City ang binabaha bunsod ng halos 1 linggo na rin ang pag-ulan na dulot ng shear line. Kaya umapaw na ang Panggalaan River habang nasa critical level naman ang Bukayaw River at Longos River. Radyo 630 Balita. 10 individual kaagad ang naaresto sa unang araw ng nationwide gun ban kahapon. Ayon po kay Philippine National Police General Romel Francisco Barbil, tig-isa ang naaresto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Region 12 at Region 6. 7 naman ang nadakip sa magkakahiwalay na checkpoint sa Nueva Ecija. Kakasuhan ng 10 individual ng paglabag sa Section 261 ng Omnibus Election Code o COMELEC gun ban. May 1,400 ang mga checkpoint ang ilalatag ng PNP sa mga strategic na lugar, lalo na po kapag gabi. Sa nationwide gun ban ng COMELEC, pinapayagan lamang magbitbit ng mga baril ang mga pulis, sundalo at sibilyan na may mga permit o sertifikasyon mula mismo sa COMELEC. Ipatutupad ng PNP ang plain view doctrine sa mga checkpoint. Ibig pong sabihin, bawal halughugin ang sasakyan maliban kung may basehan o may impormasyon na banta ito sa seguridad. Ang pagpapatupad ng COMELEC checkpoints ay bahagi ng security protocols para mapigilan ang anumang gulo at karahasan ngayong election period. Magtatagal ang gun ban hanggang June 12, 2025. Radyo 630 Balita. Umatras sa pagkakandidato sa pagkasenador sa Mayo si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Kalusugan ang dinahilan ni Singson para umatras sa karera sa Senado. Nagpasalamat si Singson sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang kandidatura. Samantala, umaasa ang election watchdog ng National Citizens Movement for Free Election o NAMFREL na matatalakay na sa Kongreso ang isyu ng maagang pangangampanya. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni NAMFREL Chairperson Lito Averia na ito'y dahil sa paglipana ng mga poster at tarpaulin ng mga politiko sa iba-ibang lugar bago pa man magsimula ang campaign period. Radyo 630 Balita. Posibleng talakayin ng House of Representatives ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa pagbabalik sesyon ngayong araw ng mga mambabatas. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng simula ng talakayin ang mga reklamong hinihain laban sa Vice President kung hindi matutuloy ang paghahain ng ika-4 impeachment complaint laban kay VP Duterte. Ikinatuwa naman ng ilang kongresista ang resulta ng survey na 41% ng mga Pilipino ang pabor na ma-impeach si Vice President Duterte. Ayon naman kina House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales at Deputy Speaker David Suarez, ipinapakita nito na pabor ang karamihan ng mga Pilipino sa transparency at accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Para kay Tigog Party List Representative Judas Sidre, wala na ang sinasabing Duterte magic. Lalot, 41% ng mga Pilipino ang pabor na i-impeach si VP Duterte at mayorya rin ng mga Pilipino ang pabor sa Quadcom hearing. Radyo 630 Balita. Magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang NCRPO sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong araw. Sinabi ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Abirin na 4,500 na pulis ang ipakakalat para magbigay ng seguridad, katuwang ang 500 tauhan ng AFP, Coast Guard at Bureau of Fire Protection.
Ayon sa PNP, aabot daw ng 1 milyon ang dadalo sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Mahigpit na seguridad din ang ipatutupad ng PNP sa isa pang venue ng peace rally ng ANC sa iba pang panig ng bansa. Alas 4 ng hapon magsisimula ang programa na tatagal hanggang alas 6 ng gabi. Pero ang ilang miyembro ng INC ay maagang dumating at piniling magpalipas ng gabi sa Quirino Grandstand. Sinabi ni MMDA Chairman Don Artes, mahigit 1,000 traffic enforcer ang tutulong sa pagmamando ng trapiko. Ilang kalsada sa Maynila ang isinara mula kaninang alas 4 ng madaling araw at nagpatubad ng traffic rerouting scheme ang MMDA. Samantala, suportado ng Partido Demokratiko Pilipino ni dating Pangulong Duterte ang National Peace Rally ng INC. Hinikayat ng partido ang mga Pilipino na dumalo sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC para raw ipakita ang kanilang pagiging makabayan. Pagkakataon nila ang peace rally para ipakita sa lider ng bansa na unahin ang kapakanan ng publiko imbes ang politika. Radyo sa Estrada Balita. 5:30 na madaling araw, ikinatuwa ng mga kongresista resulta ng Pulse Asia Survey na 61% ng mga Pilipino ang pabor na investigasyon o sa investigasyon ng Quad Committee ng House of Representatives. Ayon sa binansagang Young Guns ng Kamara, ipinapakita na resulta ng survey ay nagpapakita ng kagustuhan ng publiko ang katotohanan o nagustuhan ng publiko ang katotohanan at pananagutan sa mga isyu na iniimbestigahan ng Quadcom. Nangako naman ng Young Guns na hindi titigil ang mga kongresista hanggat hindi nalalantad ang buong katotohanan at mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian, iligal na droga at pang-aabuso sa kapangyarihan. Magkakaroon ng 13 pagdinig ang Quadcom sa pangunguna o nagkaroon ng 13 pagdinig ang Quadcom sa pangunguna ng chairperson nito na si Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers. Kabilang sa mga isyong inimbestigahan ng Quadcom ang Pogo, war on drugs at extrajudicial killing sa panahon ng dating Administrasyong Duterte. Matatandang inirekomenda ng Quadcom ang pagsasampa ng reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte at mga kaalyado nito sa kanilang kaugnayan sa war on drugs at extrajudicial killings. Radyo sa Estrada Balita. Inilagay sa kustudiya ng National Bureau of Investigation ang mahigit 400 foreigner na naaresto sa niraid na illegal na pogo sa Parañaque. Karamihan sa mga naaresto ay mga Chinese, Vietnamese, Indonesian at Myanmar nationals na umano'y sangkot sa love at investment scams. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, isang malaking pogo scam hub ang sinalakay ng mga otoridad sa Parañaque kung saan nadiskubre sa mga computer ang script na gamit ng mga suspect sa pambubudol ng kanilang bibiktimahin. Una nang sumailalim sa booking process ng Bureau of Immigration ng mga banyaga habang isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga nasamsam na electronic devices at gadgets. Pinagpapaliwanag naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Parañaque LGU sa nadiskubring pogo hub sa kanilang lugar. Radyo sa Estrada Balita. Naharang ng Bureau of Immigration ang isang lalaking naloko para magtrabaho sa scam hub sa Cambodia. Sa ulat ng Bureau of Immigration, inarang ng immigration officer ang biktimang nagpakilalang turista na pupuntang Hanoi, Vietnam dahil sa paiba-ibang mga sagot. Pinadaan sa secondary inspection ng lalaki at dito na inamin ang pagkaka-recruit na magtrabaho sa isang BPO company. Ipinadala naman ng recruiter ang mga dokumentong kailangan ng biktima sa Telegram at inutusan dumaan sa Vietnam bago tumuloy sa Cambodia. Radyo sa Estrada Balita. Bumalik sa dagat sa Zambales ang dambuhalang barko ng China Coast Guard na tinatawag na Monster Ship. Ayon kay Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, pinabalik ng CCG sa Zambales ang The Monster matapos itaboy ng BRP Teresa Magbanwa ang isa pang barko ng China Coast Guard na nagtatangkang lumapit sa coastline ng Zambales. Patuloy anya ang radio challenge ng Coast Guard sa The Monster Ship at iginiit na iligal ang pagpasok nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas at wala itong karapatang magsagawa ng maritime patrol sa lugar. Dagdag pa ni Tariela, hindi pagpapasindak o hindi magpapasindak at magpapabuli sa China ang mga tauhan ng Coast Guard na handang ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas at pagpapatupad ng batas ng bansa. Radyo sa Estrada Balita. Itutuloy ngayong araw ang trilateral phone call sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister
Shigeru Ishiba. Ayon kay Communications Secretary Cesar Chavez, ipinagpaliban ang virtual meeting ng tatlong leader kahapon dahil sa wildfire sa Los Angeles, California. Una nang sinabi ng palasyo na magkakaroon ng pag-uusap sa telepono sina Marcos, Biden at Ishiba na ang sa Department of Foreign Affairs ay sentro sa trilateral cooperation ng tatlong bansa. Radyo 630 Balita. Isusulong ng Pilipinas na muli itong maging bahagi ng United Nations Security Council sa 2027 to 2028 term. Humingi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta mula sa mga kinatawan ng ibang bansa para sa pagkamit ng non-permanent seats sa UNSC. Ayon sa Pangulo, makatutulong sa kampanya ang kaalaman ng Pilipinas sa pagsulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan. Ang Security Council ang sangay ng United Nations na may kapangyarihang panatilihin ang seguridad, pati ang pagpapataw ng parusa sa sinumang magbabanta sa katatagan sa daigdig. Huling naging miyembro ng United Nations Security Council ang Pilipinas noong 2005 hanggang 2006. Samantala, nanindigan din si Pangulong Marcos Jr. na aktibong isusulong ng Pilipinas ngayong taon ang kapayapaan habang tinitiyak na nasusunod ang international law. Para sa Pangulo, kailangang magtatag ng mga panuntunan para manatili ang kaayusan sa mga bansa. Radyo 630 Balita. Oras natin, 19 na minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Gising, gising, gising! Bangon, bangon, bangon! At kape, kape, kape! Good morning, partner! Good morning, partner. Good morning, mga serbisyo sa mga nanonood po sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel na may 950,000 subscribers na. Ay, na yan. Chinek ko kanina. 951 Oh, na. 1,000 agad ang dinagdag ngayong araw. Oh, partner, sana konti na lang yan. 1 million na yan. Road to 1M, di ba? Siyempre sa mga nakikinig po sa Radyo 630 630 kHz AM band, sa mga dumadaan na po sa mga alternatibong ruta dahil sisarado po ang Mindanao Avenue, siyempre po doon sa mga dadaan din sa alternatibong ruta, sa lungsod ng Maynila, dahil nga sa National Peace Rally ng INC maya-maya, megit 1 million daw yung dadalo. Pero tignan natin mamaya dahil buti may mga... na lang, nakapag-practice na din yung sa Manila. Kasi yung sa Quiapo, di ba, nakaraan, 8 billion yung kinontrol nila. Ito, 1 million, medyo kakayanin nila yan. Maging payapa, di ba, ligtas, so lahat ng dadalo din doon. At syempre, good morning po sa lahat ng papasok. Good morning! Pasok! Yung Manila tsaka yung Pasay, alam ko, walang Quezon pasok City, yung mga estudyante. Pero ewan ko sa ibang LGU kung nag-announce na din. Check nga natin mamaya. May mga nagtatanong din kasi. Pero, tayo po may pasok. Happy birthday! Kanino? Ma'am She. Yari ka. Miss Sherian Torres! Happy birthday! Happy birthday, Ma'am Sherian Torres! May happy birthday ba tayo? May happy birthday ba tayo? Ayun! Happy birthday, Ma'am She! Ayun, Ate She! Good morning! Alam ko everyday nakikinig ka sa amin. Alam ko bumabiyahe ka na pa Senado ngayon. Happy birthday! Magpapadala daw siya ng pansit. Oo. Alam natin yan. Tsaka, kahit di mo sabihin. ay, automatic yan. Oo, tapos may mga ano ka pa dyan, mamimili ka sa anong mga pastries ang gusto mo. Ay, ganun. Anong drinks. Ganun siya kagalante? Ganyan ang Sherian Torres. Okay. Diba? Ganun pala. Walang sabi-sabi, hindi na kailangan automatic aalalahanin. Sasabihin niya, Bert, nandun ang pagkain, pakikuhan nyo na. Grabe. Ganun kabilis? Yes. At bukod dyan, partner. Congrats! Kanino? Sige, wala mo. Sir Frank! Ay, at Ma'am Tina, congratulations. Best wishes. Yes. Ayan, Yay! Galing. Simulan na. Oras natin, 5:21 sa aming pagbalik. Isa patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Batangas. Tindera ng kutsyon, patay sa ambush sa Basilan. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape. Balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din
po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 09192783,000. at sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan at showbiz chikahan. Hatid ng Showbiz Sidelines. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass. Sa Radyo 630 Balita. Balikan natin ang mga headline sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 10 arestado sa unang araw ng pagpapatupad ng election gun ban. Mahigit 1,000 checkpoint inilatag ng PNP at COMELEC. Mga kongresista, ikinatuwa ang resulta ng survey na pabor ang mayorya ng mga Pilipino na i-impeach si Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint laban sa Vice Presidente, posibleng talakayin ng mga kongresista sa pagbabalik sesyon ng Kamara. Ipapad sa Isur Samar, inilagay sa state of calamity dahil sa pag-ulan at pagbaha na dala naman ang shear line. Ilang lugar sa Catanduanes isolated sa pagbaha. Bahagi ng Mindanao Avenue sarado mula ngayong araw para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Balikan natin ang ibang mga detalye ng balita. Nagsuspinde lokal ng pamahalaan ng Cagayan de Oro ng klase at trabaho sa gobyerno sa ilang mga lugar kasunod ng inaasahang 30,000 makikiisa sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Sa inilabas na pahayag ni Cagayan de Oro Mayor Rolando Uy, suspendido ang pasok sa pampublikong paaralan mula elementary at high school, habang 4 na pampribadong paaralan naman ang nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase. Samantala, nag-issue na ng rerouting plan ng Roads and Traffic Administration para naman sa maayos na daloy ng trapiko. Nagpakalat na rin ng mga security personnel ang lokal na pamahalaan ng Cagayan para magbantay sa seguridad ng mga dadalo. Radyo 630 Balita.
5:27 kinansila ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang klase sa lahat ng antas dahil sa inaasang dagsa ng mga makikisa at dadalo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na gaganapin sa Iloilo Freedom Grandstand. Inaasang nasa 30,000 mga INC ang dadalo sa rally kung saan tinatayang nasa 4,000 mga kalahok ay magmumula sa Antique at Iloilo North, 5,000 mula sa Aklan at Capiz at 12,000 naman ang mula sa Iloilo South. Nakahanda na rin ang mga Police Regional Office Western Visayas para magbantay at panatilihin ang kaligtasan at seguridad ng mga dadalo at makikiisa sa nasabing rally ng INC. Nanawagan rin ang pulisya sa koordinasyon ng publiko at nagpaalala na i-report sa kanila ang anumang matatanggap na banta. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Latag ng seguridad para sa nationwide peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Cebu. Kasado na. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Ani Perez. Ani. Yes, handa na ang puwersa ng Cebu City Police Office sa Iglesia ni Cristo rally mamayang hapon sa South Road Properties. Magpapakalat ang pulisya ng mga personel na kabilang sa City Mobile Force Company, Traffic Enforcement Unit at iba pa. Nakahanda naman ang Cebu City Transportation Office sa pagmamando ng trapiko mamayang hapon. Inaasahan na nasa 30,000 hanggang sa 40,000 na tao ang dadalo. Di naman anya matitinag ang puwersa ng pulis na nakatoka din sa mga misa nobinaryo sa pista ng Santo Niño de Cebu. Inaabiso nila ang publiko na planuhin ang kanilang mga lakad at umiwas sa South Coastal Road dahil sa gaganaping rally mamayang hapon. Kaserbisyo mo sa Cebu, Ani Perez, para sa Radyo Serbisyo at Radyo sa Estrada. Yes, Robert. Sorry. Bukod doon sa activity ng Iglesia ni Cristo, syempre binabantayan din natin yung paghahanda naman diyan sa kapistahan ng Santo Niño. Kumusta yung preparation diyan sa Cebu, Ani? Yes, Robert, tama yan. Nung hindi pa nagsimula yung misa nobinaryo, isang araw bago hindi pa nagsimula ay nakapag-send off ng halos 3,000 mga pulis kabilang na ang mga Armed Forces of the Philippines at iba pang mga force multiplier na tutulong na isiguro na maging ligtas ang gaganaping Sinulog Festival. Ngayong weekend, nakapag-kick off na din ng iba't ibang mga aktibidad gaya ng brass band competition tsaka sinulog ng kabataan sa Dakbayan o yung mini sinulog kung tawagin kasi ito yun lang yung mga contingent na kabilang ng mga barangay at ibang mga paaralan sa Cebu at nagpasiklaban sila kahapon doon sa loob ng venue mismo, yung original na venue, yung Cebu City Sports Center kasi matatandaan nung isang taon ay binago yung venue, ngayon ay binalik na ni Mayor Raymond Garcia. So tuloy-tuloy naman yung mga paghahanda at sabi nga ng LGU, all systems go na sila at handang-handa na sila sa gaganaping Grand Parade sa January 19, Robert. Ayan, nakaka-excite naman yung mga sinabi mo. Anyway, aasahan namin yung iyong mga kwento sa mga susunod na araw sa mga activities dyan sa inyo sa Cebu. Ani, maraming salamat. Happy Monday. Ratsada! Probinsya! Iligan City kasali sa mga lugar na wagdarausan ng National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Nagbabalita nagsaserbisyo si Harris Julio. Harris, good morning. Morning, Steve. Linggo pa lang ay dagsa ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo na lalahok sa National Rally for Peace ngayong araw. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeffrey Raposas, hepe ng Ilagan City Police, kabilang sa mga maagang dumating ay mga delegado mula lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya. May mga bitbit silang placards na laman ang mensahe ng pagkakaisa at kapayapaan para sa bansa. Sa kabuuan ay mahigit 50,000 ang inaasahang kalahok sa aktibidad na gaganapin sa Ilagan City Sports Complex. Masusin naman itong pinaghandaan na otoridad. Nasa 500 pulis ang ipapakalat para magbantay at tiyakin ang seguridad. Tiniyak din na maayos maging ang mga paradahan ng mga sasakyan, habang ilang kalsada ang pansamantalang isinara at nagpatupad ng rerouting schemes.
Naka-alerto rin na maging ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. At para maiwasan ang posibleng abala sa mga estudyante ay sinuspende muna ang pasok sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa poblasyon area alinsunod sa Executive Order ni Mayor J. Diaz. Kaserbisyo mo sa Isabela, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Haris Julio. Radyo 630 Balita. Oras natin, 32 minuto makalipas ang 5 ng madaling araw. Tuloy tayo sa mga balita. Puntahan naman natin ang Batangas City. Patay ang hindi pa nakikilalang lalaki matapos makipagbarilan sa pulisya sa harap ng Batangas Port sa Barangay Calicanto. Nagsasagawa umano ng surveillance ang mga tauhan ng Batangas Police Intelligence Office lamang sa isang pugante nang maganap ang insidente. Nilapitan ng mga pulis ang suspect para magtanong pero bigla itong bumunot ng baril at nakipagpalitan ng putok sa pulisya. Dinala pa sa ospital ang suspect pero idineklara dead on arrival. Wala namang nasaktan sa hanay ng pulisya habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng napatay na suspect. Radyo 630 Balita. Sa Basilan naman, patay ang isang babaeng dealer ng mga higaang kutsyon habang sugatan ang isa niyang kasamahan matapos ma-ambush sa barangay Lagayas sa bayan ng Tipo-Tipo. Lumalabas sa investigasyon na nagkaangkas sa motorsiklo ang 2 biktima ng tambangan at barilin sila ng mga sospek. Mabilis na nakatakas sa mga salarin, lulan ng motorsiklo. Radyo 630 Balita. Sa Cavite naman, patay ang 56 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Salitran sa Dasmariñas City. Sa investigasyon, nakaupo sa isang vulcanizing shop ang biktimang si Dennis Buenatan at naghihintay na maayos ang kanyang gulong ng pagbabarilin siya ng 2 suspek. Patuloy ang sinasagawang investigasyon para matugis ang mga nakatakas na suspek lulan ng motorsiklo. Radyo 630 Balita. Sa Masbate naman, sumuko ang 3 miyembro ng New People's Army sa mga pulis sa barangay Poblasyon sa bayan ng Esperanza. Kinilala ang mga sumuko na sina alias Dado, alias Titing at alias Endo na pawang mga magsasaka. Ikinatuwa naman ng Masbate Police Provincial Office ang pagsuko ng 3 at mahalagang tagumpayan nila ito ng pamahalaan para mawakasan ang anumang banta at labanan sa probinsya. Radyo 630 Balita. Ratshada! Probinsya! Police Regional Office Bicol nagpaalala sa mga pulis na iwasan ang moonlighting. Motorcycle cups inilunsad sa Camarines Sur kasabay ng pag-arangkada ng Comelec Gunban. Nagbabalita at nagsaserbisyo mula Bicol si Jonathan Maestrado. Jonathan. Magandang umaga, Robert. Kahit umulan, natuloy ang unang araw ng serye ng checkpoints ng Comelec at PNP Bicol para sa gun ban kaugnay ng 2025 midterm elections. Sa Albay, nag-inspeksyon si Police Regional Office 5 Director Brigadier General Andre Dizon sa checkpoint sa Daraga at Legazpi City 12:01 ng hating gabi nitong linggo. Bukod sa panawagan na makiisa ang publiko sa checkpoint na layuning isawata ang mga potensyal na election-related violence, ipinaalala nito sa mga pulis na bawal ang moonlighting o pagsisilbing security escorts para sa mga kandidato. Maaarian niyang magsumbong sa kanyang social media accounts kung may natuklasang PNP personnel na sangkot dito para maimbestigahan. Sa Camarines Sur, inilunsad ang Kaugma Motorcycle Cup sa pag-arangkada ng gun ban. Sabi ni Camarines Sur Police Director Colonel Virgilio Olalia Jr., mayroon pa rin silang regular PNP checkpoints laban sa iba pang iligalidad kasabay ng Comelec checkpoint. Samantala, isang araw bago ang gun ban, nagkaroon ng regudon sa pamunuan ng Provincial Police Offices ng Masbate at Camarines Norte. Bagong Provincial Director ng Masbate PPO si Police Colonel Jefferson Araujo, kapalit ni Police Colonel Lian Van de Velde at si Police Colonel Lito Andaya na ang Direktor ng Camarines Norte PPO, kapalit ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr. Samantala, tiniyak ng PNP ang publiko na pananatilihin itong maayos at matiwasayang peace rally sa Sawangan Park, Legazpi City na dadaluhan ng daan-daang kasapi ng Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang lokal nito sa rehiyon ngayong araw. Nagsuspindi ngayon ng pasok sa paaralan sa lahat ng antas sa Albay habang iminungkahi ng LGU ang alternative work arrangements dahil sa aktibidad. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Thank you, Jonathan. Happy Monday. Radyo 630 Balita.
Nakabuo ng automated oil spill cleaning system ang mga grade 11 students mula sa Regional Science High School 3 sa Olongapo City. Ayon sa mga mag-aaral, napagdesisyonan nilang buuin ang rapid spill para makapagbigay ng bago at eco-friendly na paraan ng paglilinis at pagtatanggal ng oil spill. Dagdag pa nila, kahit na nakakolekta ng langis ang buhok ng tao at aso, ay gustoan nilang gawing otomatiko ang magiging proseso nito. Sa isinagawang mock test na kolekta ng automated oil spill cleaning system nang nasa 92% ng oil content. Nagkaroon pa ng 3 disenyo ang mga mag-aaral bago mabuo ang kanilang final product. Radyo sa Estrada Balita. Abangan po sa aming pagbabalik, Red Alert itinaas sa Metro Manila kasabay ng Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. At mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan huling magpoprotesta sa LTFRB kontra sa PUV Modernization Program. Mga detalye sa magbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape-kape! Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kilatising ang kanilang mga plataforma at programa. Kumilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Ito ang Mandato sa Senado. Sa Issue Spotter, alas 5:30 ng hapon kasama sina Tony Velasquez. Ano yung mga gusto mong malaman muna bago ka tuluyang mag-decide kung oo ka o hindi? At Carmina Constantino. Ang hinahanap nila, masusolusyonan ang ating problema. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Estrada. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Umuulan na naman? Paano na? Ito ang ilang tips para maging ligtas sa panahon ng tag-ulan. Gumamit ng payo, kapote, bota at sombrero bilang panlaban sa ulan. Iwasan na ring lumusong sa baha dahil maaaring magkasakit dahil sa dumi ng tubig. Kung posible, ipagpaliban muna ang paglabas. Mas mabuting manatili sa bahay. Samahan ang Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Estrada at tutukan ng updates tungkol sa panahon. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ang puntahan ng bayan pagdating sa traffic updates, presyo ng bilihin at lagay ng panahon. Teleradyo Serbisyo. Napakikinggan sa Radyo 630. Napapanood sa Sky Cable. At mahigit 200 cable operators nationwide. Napapanood din sa TFC at sa I Want TFC. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Radyo sa Istreta, Radyo sa Istreta, ito ang hitilan para sa mamamayan. Radyo 630. Para sa mamamayan. Sa Istreta. Hataw ang saya sa hating gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capucion. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa. Ang
tututukan sa Private Talks. Kasama sina Aimee Estareja at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw. Kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass sa Radyo 630 Balita. Oras po natin, 42 minuto. Makalipas ang ikalima ng madaling araw, tuloy tayo sa mga balita. Naku, eto po ha. Matapos ang mahigit na pisong dagdag presyo noong nakaralinggo, o kapit pa, muling magtataas ng presyo ng langis sa mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 80 sentimos hanggang piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Magmamahal naman ang gasolina at kerosene ng 70 centavos hanggang 90 centavos. Itinuturong dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market ang pagbabawas ng supply ng OPEC at sanksyon na ipinataw sa Russia. Ito'y sa harap ng inaasahang pagtaas ng demand ng langis sa mga susunod na buwan. Radyo 630 Balita. Halos 8,000 operator at tsuper ng jeep ang lalahok umano sa kilos protesta ng grupong Manibela sa harap ng opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kinokondena ng naturang transport group ang pagpapalawig ng LTFRB ng aplikasyon para sa Public Vehicle Modernization Program hanggang Disyembre at serye ng pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Manibela President Marval Buena na patuloy na nagbibingihan ang LTFRB sa kanilang hiling na palawigin ang kanilang prangkisa at registration para tuloy-tuloy ang kanilang pamamasada. Pinasinungalingan ng Manibela ang pahayag ng LTFRB na umaabot na sa 86% ng mga pampublikong sasakyan ang nagpa-consolidate ng prangkisa dahil sa katunayan nila ay 6,000 PUV ang nag-withdraw ng consolidation. Bukod sa Metro Manila, magkakaroon din ng umano ng pagkilos sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. Radyo 630 Balita. Isasara ang ilang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City simula ngayong araw para sa pagbubuo ng Tandang Sora Station ng Metro Manila Subway Station. Ayon kay Antonio Aganon Jr., Chief Engineer ng Shimizu Fujita Takenake EEI Joint Venture na namamahala sa konstruksyon, isasara ang 4 na lane na Mindanao Avenue dahil sa ikatlong gagawing istasyon ng MMSP. Dahil dito, inaabisuhan ni Aganon na gumamit ng alternatibong ruta ang mga motorista. Magpopose naman ng private contractor ng mga LED signboard na mag-uulat ang sitwasyon ng trapiko sa mga apektadong bahagi ng daanan. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes, nagpulong na ang joint venture pati ang Department of Transportation para sa traffic management plan sa lugar. Pero para kay Artes, hindi masyado maapektuhan ng mga motorista dahil sa mga binuksang diversion road. Radyo 630 Balita. Simula sa January 20, ipatutupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP na 58 pesos kada kilo na presyo ng imported na bigas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinukoy ang 58 pesos na MSRP matapos ang dialogo sa iba't ibang sektor. Sisimulan anyang ipatupad ang MSRP sa Metro Manila at buwan-buwan itong i-review. Sa monitoring ng DA, naglalaro mula 48 pesos hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng imported na bigas. Pero hit ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na masyadong mataas pa rin ang 58 pesos na MSRP ng DA sa presyo ng imported na bigas. Radyo 630 Balita. Tataas ang hanggang 18% ang gastusin sa pagpapaospital ngayong puntaon. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, Presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, posibleng sa ikalawang quarter ng taon ito maramdaman na dulot ng mataas na presyo ng medical supplies. Ipapasaan niya ng mga pribadong ospital sa mga pasyente ang gastusin sa pagbili ng medical supplies para mabawi ang kanilang pagkalugi. Dagdag pa ni de Grano, dapat kontrolin ng gobyerno
ang presyo ng healthcare commodities para maiwasan ang dagdag na singil sa pagpapaospital ng mga pasyente. Idinepensa ni Tigrano sa dagdag presyo sa pagpapagamot kung saan kukunin din sa mga pribadong ospital ang pondo para naman sa pasahod sa mga tauhan ng ospital tulad ng mga nurse. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita Live Report. Red alert status nakataas sa Metro Manila para sa Iglesia ni Cristo Peace Rally ngayong araw. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Good morning, Steve at Robert. Itinaas ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council na nasa ilalim ng NDRMC at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang red alert status sa buong o sa Kalakhang, Maynila para sa idaraos ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na gaganapin sa Quirino Grandstand. Bahagi ito ng paghahanda para sa inaasahang pagdagsa at tatayang 1 milyong individual na kapatid sa Iglesia ni Cristo na dadalo sa nasabing aktibidad. Para sa pagkapatapat ng mahigpit na seguridad at kaayusan, ay nagpakalat ng higit 22,000 na mga pulis at force multipliers para sa naturang pagtitipon. Kabilang na ang nasa 17,000 na miyembro ng SCAN International ng INC na nakadeploy bilang bahagi ng kanilang emergency response efforts. Gayun din ang nasa 4,418 na mga pulis, 1,200 MMDA personnel at higit 120 personnel mula naman sa Manila DRRMO at 525th Engineer Combat Battalion ng Philippine Army. Nagdagdag din ang 2 light urban search and rescue teams mula sa nasabing batalyon. Samantala, unti-unti nang dumadagsa ang mga miyembro ng INC sa Quirino Grandstand kung saan puno na ang mga parking areas mula sa Anda Circle hanggang sa Rojas Boulevard. Patuloy ring na minomonitor ang sitwasyon sa pamagitan naman ng isang virtual emergency operations center na ginagawa via Zoom. Ang INC National Rally for Peace ay naglalayong magbigay diin sa kalagahan ng kapayapaan, pagkakaisa at mabuting ugnayan sa komunidad sa pamagitan nila ng mga pampublikong panalangin, community engagement at cultural performances. Layo ng aktibidad na palawakin ang ugnayan ng miyembro ng mga INC sa mas malawak na lipunan. Kaserbisyo mo sa lungsod ng Maynila, Marlene Padiernos para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Kaserbisyo Balita Live Report. Mga kaso ng bird strikes na istugunan ng KAAP para maiwasan ang aberya sa mga paliparan. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Nico Bagsik. Nico. Robert, kasunod ng nangyaring plane crash sa South Korea ng nakaraang buwan kung saan isa umano ang bird strike sa dahilan ng disgrasya na istugunan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang dumatang insidente nito sa mga paliparan sa bansa. Batay sa kanilang tala, umabot na sa 480 ang insidente ng bird strike noong nakaraang taon. Pinakamataas na bilang ang 181 na insidente ay nai-record sa NAIA. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, isa sa sanhi ng mga pagiging sanctuaryo ng mga migratory bird ang kalapit na coastal area ng Cavite. Kaya naman patuloy nilang hinihimok ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang 8 kilometer na no pigeon racing zone sa paligid ng mga airport. Sinabi din naman ng CAAP na patuloy din ang kanilang wildlife hazard management program para mapangalagaan din ang sitwasyon ng mga nasabing migrant birds sa mga napukoy na lugar. Kaserbisyo mo sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. Kalaboso ang isang rider matapos magtangkang tumakas sa police checkpoint. Masagasaan ang isang pulis at makuhanan ng iligal na droga sa Caloocan City. Ayon sa ulat ng Northern Police District, pinara ng Oplan Cita Checkpoint ang 59 anyos na rider dahil sa pagmamotorsiklo ng walang suot na helmet. Pero imbis na huminto, pinaharurot pa ng suspect ang motor kaya nahagip ang pulis at bumangga sa isang poste. Dahil sa pagkakasemplang nagkalat ang laman ng bags ng suspect na 6 na pakete ng shabu na may halagang mahigit
190,000 pesos at cash. Radyo 630 Balita. Oras natin, 5:51. Uy, alam mo partner, yung palang bahagi ng Mindanao Avenue na sinasabi natin na isasara starting today. Ang sabi ng ating batikang reporter na si Kuyang Johnson Manabat. Dari Johnson! Good morning, Dari Johnson! Sabi niya, Saturday midnight pa lang, sinara na pala yun. Saturday midnight? Yung gitna ng Mindanao Avenue. So, simula Saturday, meron ng closure hanggang tuloy-tuloy na ngayon. So, tingnan natin. Although siguro baka binigyan nila ng timbang ngayon Monday dahil may pasok, maapektuhan yung mga bumabiyay. Although sabi ng MMDA, minimal lang dahil may diversion. Pero weekend pa pala, sinara na. Kahapon, thank you, Dari Johnson. Kahapon medyo maluwag pa yung lagay ng trapiko. Pero doon, nadaan ka kahapon doon? Hindi, nakakita ko sa live stream. Pero tingnan natin mamaya. Araw-araw ako dumadaan dyan nung estudyante pa ako. Kabisado. Okay, i-Viber mo na lang din si Kuyang Johnson. Feeling ko babantayan. Makikibalita tayo kay Johnson, ikwento mo. Dari Johnson, pakikwento sa amin yan mamaya. At sa amin po muling pagbabalik, gasolinahan sa Yemen, sumabog. 15 po ang patay. At sa sports, Phoenix Suns at Miami Heat patuloy ang winning streak sa NBA. Yan, at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape! Balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson, ikwento mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan at showbiz chikahan. Hatid ng Showbiz Sidelines. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Walang mintis ang pagsiserbisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass. Sa Radyo 630 Balita. Balita sa ibang bansa. Sa labas ng bansa, 15 ang patay at 4 na po ang kritikal sa pagsabog sa isang gasolinahan sa Central Yemen. 27 naman ang nasugatan sa insidente habang pinaghahanap pa ng mga otoridad ang mga sinasabing nawawala. Sa ngayon, blanco pa mga otoridad sa dahilan ng pagsabog. Samantala, hindi sisiputin ni impeach South Korean President Yoon Suk-yeol ang unang pagdinig kaugnay ng kanyang posisyon sa gobyerno bukas dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan. Nabigo ang unang pag-aresto kay Yoon dahil sa pagharang ng kanyang security personnel sa mga polis sa presidential compound sa Seoul. Iniimbestigahan din ngayon ng Corruption Investigation Office ang nabigong pagdeklara ni Yoon na martial law noong Disyembre. Radyo 630 Balita.
Sports Balita. At sa ating balitang sports, paparangalan ng Philippine Sports Writers Association ang 3 Pilipinong atleta sa PSA Awards Night sa January 27. Igagawad kay SMB Big Man Junmar Fajardo ang 2024 Mr. Basketball Award sa professional level, habang kikilalanin bilang Mr. Basketball sa amateur rank si 2-time UAAP MVP Kevin Kiombao. Kikilalanin naman bilang Miss Volleyball si Gia Morado de Guzman. Una nang inanunsyo na paparangalan bilang 2024 Athlete of the Year si 2-time Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo. Samantala, kumolekta naman ng 32 points si 2022 Sixth Man of the Year Tyler Hero sa ikatlong sunod na panalo ng Miami Heat kontra Portland Trail Blazers 119-98. Ibinulsa rin ng Phoenix Suns ang kanilang ikalawang sunod na panalo matapos ipalasap sa Utah Jazz ang ika-28 talo ngayong season sa score na 114-106. At narito po muli mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 10 arestado sa unang araw ng pagpapatupad ng election gun ban. Mahigit 1,000 checkpoint inilatag ng PNP at COMELEC. Mga kongresista, ikinatuwa ang resulta ng survey na pabor ang mayorya ng mga Pilipino na i-impeach si Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint laban sa Vice Presidente, posibleng talakayin ng mga kongresista sa pagbabalik sesyon ng Kamara. Ipapat sa Eastern Samar, inilagay sa state of calamity dahil sa pag-ulan at pagbaha na dala ng shear line. Ilang lugar sa Catanduanes isolated sa pagbaha. Bahagi ng Mindanao Avenue sarado mula ngayong araw para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Sa lalawigan ng lugar sa bansa nagkansela ng klase dahil sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. At sa balitang sports, Junmar Fajardo, Kevin Kiombao at Julia Morado de Guzman paparangalan ng Philippine Sports Writers Association. At yan ang Radyo 630 Balita ngayong pong Lunes, January 13, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Robert Mano, handang magserbisyo sa inyo. Antemano. Naririnig din po tayo sa DWPM sa Radyo 630 sa Mega Manila. Ako po si Steve Ras, nagbabalita anumang oras. Susunod na po ang magandang binibini, Doris Bigornia at ating Secretary Alvin El Chico sa Gising Pilipinas! Happy Monday! Happy Monday! Ingat po!